tatain na ako eh. Natain ako sa kaba. Hello mga mamshi! Another mini vlog! Hindi ko nga talaga minsan maiwasan ang mapatulala sa umaga, lalo na nga kapag naiisip ko yung mga dapat kong gawin buong maghapon. Ito na lang at may tarap nga kaming ulam at kanin kagabi, kaya naman hindi na nga ako naglaan ng matagal na oras sa pagluluto. Janet ko na lang, ganun. Kahit hindi ako morning person, ayan talagang pinipilit kong gumising ng maaga dahil nga pare-parehas kami may pasok nitong mga anak ko. Today is the day na nga para dun sa presentation nga namin ng aming discourse analysis. Sa totoo lang, ay sembreak na talaga kami pero may kailangan pa rin kami i-accomplish dun nga sa major subject namin. Isang araw pala talaga tong vlog ko pero ngayon ko lang na-edit dahil sobrang sama pa rin ang pakaramdam ko at kung mapapansin nyo yung boses ko talaga ay medyo parang paus-pausin. Grabe nga yung ubo ko tapos feeling ko yung lalamunan ko pa nga ay namamaga. Kahit umiinom naman ako ng gamot ay parang hindi nga ito may epekto. Kasalanan ko na din talaga to siguro dahil nga inaabuso ko na masyado yung katawan ko lalo na nga sa pagtatrabaho. Yung tipong kahit alam ko na masama nga yung pakaramdam ko ay ayan tuloy pa rin nga ang pasok ko. Pinipilit ko pa rin yung sarili ko na talagang kaya ko kahit na yung katawan ko na yung mismo sumusuko. Pero wag kayong mag-alala dahil umiinom naman ako ng gamot kahit papano. Dahil nga nanay tayo ay wala tayong karapatan magkasakit. Balik na nga tayo dito dahil 7 AM nga ang pasok ni Kuya Sean ay pinatid ko na nga siya sa daddy niya. After nga makaalis ni Kuya Sean ay ito naman si Chantal ang inasikaso ko pagpasok sa school. Lagyan ko nga siya ng baon dyan sa bag niya na pwede nga niyang lagyan ng pagkain dahil nga meron silang feeding ngayon sa school nila. Ganito talaga madalas ang ginagawa ko lalo na nga kapag kaming lahat ay may pasok. Naasikaso ko nga muna yung dalawang bata at sinisigurado ko na maayos silang dalawa na makakapasok sa school. Kahit na minsan na hindi ko talaga maiiwasan na magigising ako na tanghali na lalo na nga kapag galing ako sa closing shift sa store. Kapag nangyayari yun, nasahan nyo, palagi talaga akong late sa school, lalo na nga kapag 7:30 yung pasok ko. Ganun talaga dahil simula nung naging magulang ako, lagi na nasa isip ko, anak muna bago sarili. Hindi nyo kaya yun. Aalis na naman nga ito si Daddy Sherwin na talaga may bag na naman nga sa likod niyang napakalaki. Dami nga din talaga nagsasabi na napakaswerte ko nga daw talaga dyan sa asawa ko na yan. Ay oo, hindi kayo nagkakamali. Libre nga din siya ng time na yan, kaya naman sinabay niya na si Chantal papunta nga sa school. Munti ko na nga makalimutan balutin itong paregalo ko nga dun sa nabunot ko. Meron kasi sana kaming outing na dun sana gaganapin yung pag-exchange gift namin kaso naging drawing. Kaya nag-decide na nga lang kami na doon na lang gawin sa school yung pagpapalitan nga ng regalo. After nga na lahat-lahat ng gawain ko, ang pag-iintindi ng mga bata, paglilinis ng bahay, paghuhugas ng pinggan, ay finally, sa wakas, ito na as in, ito na talaga. Sarili ko naman nga yung iintindihin ko pero syempre bago ang lahat, kailangan ko muna magsaing dahil mag-uuwian sila ng tanghali. Hindi pa pala doon natatapos ang lahat-lahat Kaya naman nga habang nag-aayos ako kanina ay ayun, nagsaing na nga din ako. Kaya maya nga dumating nga itong bayaw ko at nagsabi nga na makikihabilin daw muna siya ng parcel kasi medyo marami pa nga daw itong kanya pan-deliver. Susundin ko nga sana si Chantal ng mga oras na yan kaso ay parang hassle na nga dahil papasok na nga rin ako sa school. Malayo kasi yung lugar na pinag-deliveran Daddy Sherwin kaya naman hindi siya kagad nakabalik. Nagkataon nga din na may delivery itong bayaw ko kaya naman pinakasuyo ko na lang sa kanya na sunduin nga itong si Chantal. Lang talaga ay maaga pa nga lang ay nandun na yung mga klase ko sa school para nga mag-present na kanilang discourse analysis. Pero ako nagdadalong isip pa talaga ako kung tutuloy ba ako ngayong umaga o mamayang hapon na nga lang. Chat pa talaga ako kay sir at sinabi ko nga kung pwede nga ako mamayang hapon kaso hindi na nga siya nag-reply siguro dahil busy na nga rin siya. Sobra nga kaba ko dyan mga mamshi lalo na nga nahawakan ko itong aking piece. Dala niyo na, tatain ako eh. Natain ako sa kaba. Oo, nalalamig na. Lamig mo. Halo-halo talaga yung nararamdaman ko mga mamshi lalo na nga kapag may magandang pa-effect nga itong major subject namin. Di pong kinakabahan ka nga na natatay tapos nalalamig na hindi mo talaga maiintindihan. Yung kahit inaral mo naman talaga kaso ang mahirap na yung kapag nablangko ka na sa harapan niya. Kung patay na talagang hindi ka na makakapagsalita. Mapapasabi ka na lang talaga na gusto mo na lang maging hotdog at kainin ka na lang ng lupa. Ganun. Pero ang iniisip na lang talaga namin ng time na yan ay makaraos at makatapos nga dito dahil ito na lang talaga yung need namin ma-accomplish. Ako daw nga! Go, Mami Ange! Kapag siniswerte ka nga naman talaga, yung tipong kadadating-dating lang talaga namin dito tapos ako nakaagad yung next. Ano ba yun? Ako, it's a prank lang talaga nakagagawan nga ni Peter dahil pagpasok ko nga dun sa loob ng office ay sabi nga ni sir ay kung nag-volunteer nga daw volunteer daw kung sino yung gustong mauna. Kaso itong si Peter after nga niya mag-present ay sabi nga niya ako daw yung tawag ni sir. Tapos ayan, nagigilty-guilty pa siya dyan. Dahil andun na nga ako sa loob ay ayun, sumalang na din nga ako sa pag-present. Di ako naging masaya talaga sa resulta ng presentation ko pero kahit papano ay ito na, tapos na, nakaraos na at nagawa ko naman yung best ko. Galing. Mahina lang. Stop. Hindi. Jay. Ay, hindi pa. Open. Ay, wag lang yung open.
Lunch break na nga ng time na to at hindi pa nga rin nakapag-present yung iba ko pang kaklase dahil medyo may karamihan nga kami. Kaya nga, nag-decide na kami na dito na nga gawin yung pagpapalitan namin ng regalo. Ulagaan ko naman mga mamsi yung regalo ko nga para dun sa nabunot ko. Ay nako, naiwan ko nga sa bahay. Binalot-balutan ko pa yun bago ako umalis talaga. Lulas talaga kami kung sino yung mga nabunot namin dahil naglagay nga kami ng code name dun sa mga wishlist na nilista namin. Nabunot ko nga ay si Galis Aso at yun pala ay si Peter. Sinabi ko nga na iaabot ko na lang sa kanya yung regalo ko dahil naiwan ko nga pero nakabili naman na ako. Turn ko na nga sa pagbubukas ng regalo ko. Oh my God, sobrang natuwa talaga ako dahil it's more than my expectation, you know. Dahil ang nasa picklist ko lang naman ay yung mga bagay na sobrang simple lang pero hindi ko talaga mabili para sa sarili ko. Nakakatuwa nga yung nakabunot sa akin at yun nga ay si Bea dahil talagang kulay pink nga na silk na pantulog yung binili niya sa akin. Oh my God. Sobrang cutie talaga. Bago nga matapos itong araw na to, hindi talaga pwede na hindi kami magse-celebrate. Sobrang naging madugo din kasi itong first time para sa amin. Alam nyo yun, bilang isang college student kasi sobrang dami talagang struggles. Dito mo talaga mararanasan lahat ng hirap, ng problema. Kaya yung gantong simpleng pag-unwind lang ba, sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Uwi nga muna ako saglit niya sa bahay para nga magpalit at kumuha na rin ng pitchel dahil nga mag-chat-chat kami ng konti lang. Pero sobrang konti lang talaga dahil aba ako yung pinakamatanda dito so obligasyon ko talaga silang lahat. Buting ko talaga yung mga batang yan ako. Kahit pasabihin na pare-parehas nga namin ginusto. O siguro nasanay lang din talaga ako na kapag ikaw nga yung matanda ay kapag may nangyari nga hindi maganda ay di sa'yo nga lahat yung sisi. Pero bakit ko nga ba iisipin yun ay ang gusto lang naman namin ay ang makapag-enjoy ng kauntian kahit papano. Dahil alam namin hindi pa dito natatapos ang alam lahat. Namin wala kaming karapatang mag-celebrate. Dahil first sem pa lang to ng third year, ito pa lang yung natatapos namin. Di pa kami nakaka-proceed sa pinakamadugong parte ng third year at yun ay ang last semester. Pero wala naman siguro masama magpahinga kahit papano. Huminga, magkwentuhan, magtawanan, kahit dito lang sa tabi ng dagat. Ako, sobrang haba na pala itong vlog ko. See you na lang ulit sa next vlog. Bye!